Hindi ko alam kung awit ito o ito ay isang ah, salawikain, pero parang ito ay awit. Love is sweeter the second time around. Tama ba? Awit nga ito eh. O, kayong mga very senior, panahon nyo ito eh. Pero ano ang konteksto nito? Ito yung kung ba't inaawit ito yung nag-aaway na mag-asawa. At pagkatapos, pag sila ay nagkaroon ng pagbabati, ay lalong tumatamis ang kanilang pagmamahalan. Maraming mga mag-asawa, away, bati. Away, bati. Away, bati. At pagkatapos, pag tumingin sa 20 years, ang buhay natin ay away, bati, away, bati. Ba't nakangiti kayo sa akin? Nababanggit ko yung away, bati. Pero after 20 years, masasabi natin na habang tumatagal ang panahon, ay natututo tayo sa ating away, bati. Away, bati. Away, bati. Kuminsan, darating ang panahon na sa pag-aaway ay may nagsasabing, ayoko na sa'yo, hindi na kita mahal. Pero pag lipas ng 20 years, ay maaring pareho na lang kayo na siguro lolo at may uban at ngingiti. Ilang beses ba nating sinabing, ayoko na sa'yo at hindi na kita mahal at iiwan na kita at heto tayo, lolo na at pareho na tayo may tungkod at naglalakad ng hindi naghihiwalay at nandoon ang ating pagmamahal. Maaring, ang isa ay nagsasabi sa kanyang isipan, pinagtsagaan lang kita sa gantong haba ng panahon. Kung alam mo lang, hindi naman talaga kita mahal. Kaya lang, saan pa ba ako pupunta? Alam mo, tao yan. Ganito ang isipan ng tao na maaring ang naging dahilan kung bakit kayo o kayong mag-asawa ay nagsama hanggang sa inyong katandaan ay dahil merong isang nagtiyaga lamang o nagtiis lamang at marahil ay wala na, napasubo na ako nandito na ako di ba? At hindi na ako pwedeng gumawa pa ng ibang plano, kaya sige na. Ito na ay aking panindigan at tiisin ko na ang pagsasama natin sa isa't isa. Ngunit yan ay paliwanag at sukatan ng tao. Sa umagang ito, ang nais kong makita natin ay ang uri ng pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ito ay uri ng pag-ibig na makikita lamang natin sa Diyos. Ang awit 118 ay isang uri ng pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos dahil ito ay maaring makita natin. In fact, pag tinignan ninyo ang damdamin itong sa awit na ito, Psalm 118, na ito ay festive. No? Ang damdamin, it is a festive celebration dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ito ay ang katapusan kung inyong masasariwa no, ang aking pagpapahayag ng tinatawag kong Egyptian Hallel. Meron akong ginamit na theological term ng Egyptian Hallel na ito ay naging kaugalian ng mga Israelita kapag dumarating ang Passover o yung Feast of Passover, ito ay kanilang pinapahayag. At mapapansin natin na ito ay nagsimula sa Psalm 113 at ay paulit-ulit na ito ay nabanggit ang una, purihin ninyo ang Panginoon o kaya purihin ang Panginoon. At pagkatapos sa huli ng talata ng bawat kabanata ay ating makikitang muli ang salitang purihin ang Panginoon. Kaya sandwich ito nang tayo ay magbigay ng pagpupuri sa Diyos. Ngayon, tingnan natin ang kabanatang ito na dahil sinasabi natin it is a festive celebration, bakit sila nagdiriwang? Bakit maganda ang damdamin ng kabanatang ito? Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Paulit-ulit
na ating mababasa dito na ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailan paman. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos at aking babasahin ng buong kabanata ng Psalm 118, verse 1. O magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sabihin ngayon ng Israel, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sabihin ngayon ng sambahayan ni Aaron na ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sabihin ngayon ng mga natatakot sa Panginoon, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko. Kasama ng mga tumutulong sa akin, ako'y tinitinging may pagtatagumpay sa mga napopuot sa akin. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Pinalibutan ako ng lahat ng mga bansa. Sa pangalan ng Panginoon, tiyak na pupuksain ko sila. Pinalibutan nila ako. Oo, pinalibutan nila ako. Sa pangalan ng Panginoon, sila ay tiyak na pupuksain ko. Pinalabutan nila ako gaya ng mga pukyutan. Sila ay nasunog na parang apoy ng mga dawagan. Sa pangalan ng Panginoon, sila ay tiyak na pupuksain ko. Itinutulak mo ako ng malakas. Ano pat ako'y malapit lang mabuwal o malapit nang mabuwal. Ngunit tinulungan ako ng Panginoon. Ang Panginoon ay aking awit at kalakasan at siya'y naging aking kaligtasan. Ang tunog ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay parangalan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapatan. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Pinarusahan akong mabuti ng Panginoon, ngunit hindi niya ako binigay sa kamatayan. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran upang ako'y makapasok doon at makapagpasalamat sa Panginoon. Ito ang pintuan ng Panginoon. Ang matuwid ay papasok doon. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagila-gilala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ay gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawahan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa mga bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali sa mga sungay ng dambana. Ikaw ay aking Diyos at ako'y magpapasalamat sa iyo. Ikaw ay aking Diyos. Ikaw ay pupurihin ko. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Pagpalain tayo ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Kung
ating sasariwain ang pinagdaanan ng mga Israelita, ay masasabi natin, simula nung sila ay naitatag o naging ng isang bayan. Kailan ba nangyari ito? Na sila ay nakilalang isang bayan. Matatandaan natin, sila ay bihag sa Egypt ng 400 years. At nung sila inilabas sa leadership ni Moses, ay doon natin makikita ang kanilang pagiging isang bayan na malaya. Pero bago pa man yan, ay nagsimula talaga ang bayang Israel kay Abraham. At sa isang tao, ito ay naging kaharian ng Israel through one man. Kung masusubaybayan ninyo ang ating pag-aaral sa Sunday School patungkol sa Covenant Theology, ay lalo natin makikita ang kagandahan ng pagtakbo ng kasaysayan ng bayang Israel. At ang bayang Israel ay napakaraming hardships, napakaraming mga pabigat at pagsubok ang kanilang pinagdaanan. At lagi para sa kanila, ang pinakatagumpay at gantimpala nila ay manahan at tumira at manatili sila sa pinangakong Diyos na lupain ang Kanaan. Yun ang kanilang tanging naisin, na magkaroon ng kapayapaan sa Promised Land, na magkaroon ng tagumpay at pag-unlad ang bayang Israel sa Promised Land. At yun ang kanilang naisin at yun ang kanilang hinihintay, sapagkat ito ang ipinangako ng Diyos sa kanila nung ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham na ang lahi ni Abraham ay bibigyan ng Diyos ng lupa. At yan ay ang land flowing with milk and honey, at yan ay walang iba kundi ang Kanaan. At tingnan ninyo ang kasaysayan ng Israel. Ipinangako ng Diyos kay Abraham, at pagkatapos ang sabi ng Diyos, pero sila ay magiging mga alipin muna for 400 years. At pagkatapos ay doon ko sila dadalhin sa Promised Land. At tinawag at tinayo ng Panginoon si Moises, at siya ang ginamit na ilabas ang mga Israelita sa kamay ng Paraon, at pagkatapos ay sila'y patungo sa Promised Land. Ngunit, nung sila'y nasa disyerto, nung sila'y nasa ilang, na maaring kung kanilang susundin ang utos ng Diyos, ay hindi sila aabot ng 40 years ng paikot-ikot dito sa wilderness. And because of their disobedience, ay, alam nyo, yung unang henerasyon ng mga Israelita ay hindi nakapasok sa bayang ipinangako ng Diyos. Ang nakapasok sa Promised Land ay ang second generation under the leadership of Joshua. Ang tanong ano yung sabihin? Anong nangyari? Ano nangyari? Disobedience. Pagsuway sa utos ng Diyos. Ngayon, ano ang pangunahing nilabag ng mga Israelita kung bakit sila'y umikot ng 40 years sa disyerto? At meron tayo makikita rito na isang tip, isang paalala sa atin ng kanilang paglabag sa tipan ng Diyos. Alam niyo ko, no? Yung binigay ng tipan ng Diyos kay Abraham na circumcision. Paano natin malalaman na ang maraming mga Israelita ay hindi na sumunod sa circumcision? Dahil bago tumawid sa Jordan River, ngayon ang leader ay si Joshua, meron siyang ginawa. Marami ang hindi circumcised. Ang tipan ng Diyos kay Abraham ay ang bawat lalaki sa edad na 8 araw ay tutuliin. Kaya mayroong paglabag ang mga Israelita sa tipan ng Diyos kay Moises. Meron din paglabag ang mga Israelita sa binigay ng Diyos na kanyang utos na sundin at ipamuhay ng mga Israelita. Ito na yung 10 Commandments. At ito na yung ibang mga religious ceremonies.
Ito na yung iba pang mga judicial laws. Yan ay binigay sa panahon ni Moises. At dahil dyan, sila ay hindi nakapasok sa Promised Land. Ngayon, ito si Joshua. Ang utos ng Diyos ay pagtawid nila sa Jordan River, ang lahat ng mga nakatira sa ibibigay ng Diyos na kanilang mana ay kanilang lupigin. Ginawa ba ito ng mga Israelita? Yung mga matataas na mga bansa at matindi makipaglaban ay pinabayaan na nila. Tama, sila ay nasa Promised Land, pero hindi lahat ay kanilang nakuha dahil may lumalaban. At ano ang makikita natin? Pag dinugtong natin ang aklat ng Judges, ang aklat ng hukom, meron tayong isang salita na paulit-ulit na mababasa at ginagawa nila kung ano sa kanilang paningin ang tama. Wala silang hari. Kaya tingnan ninyo ang kwento ng Book of Judges. Meron silang sila ay under attack, lagi silang takot sa mga uusig sa kanilang mga kaaway na gusto silang itaboy sa kanilang lupa. Ito ang kanilang laging problema kapag ang Diyos ay nagpadala ng mga kaaway na sila ay aatakihin. Bakit? Dahil sila ay namumuhay sa kasalanan. At kapag sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng mananakop na mga bansa, ng mga foreign nations, tatawag sila sa Diyos. At pagkatapos ang Diyos ay magtatayo ng hukom. Yung judge na yon ay it's more on military leader at magtatagumpay sila sa kanilang mga mananakop at magkakaroon ng kapayapaan. Ganun lagi ang cycle. Sila ay namumuhay sa pagkakasala at darating ang mga mananakop at dahil sila ay takot at hirap at walang kapayapaan, tatawag sila sa Diyos, sasagot ang Diyos, at ang Diyos ay magtatayo ng kanilang leader, yun nga yung judge, pero ito ay more on a military leader, at magtatagumpay sila sa kanilang mananakop, at pagkatapos magkakaroon sila ng kapayapaan, pero ang kapayapaan ay panandalian lang. Hindi ito nagtutuloy-tuloy na kapayapaan. Bakit? Ganito ang nangyayari because of disobedience. Ito ang kasaysayan ng Israel na paulit-ulit ito ang cycle ng Israel na dahil sa pagsuway sa utos ng Diyos, hindi nila malasap ang masarap na pamumuhay sa Canaan, sa Promised Land. Dumating ang hari, nagkaroon ng kapayapaan sa pamumuno ni David. Ang kaharian ni David ay naging world power sila. Ngunit nung nawala si David at pumalit si Solomon, na akala natin o akala ng mga Israelita noon ay ito na. Ang pangako na magkakaroon tayo ng mapayapa na pamumuhay sa ating sariling bansa. Ngunit nakita rin natin na kahit na ang isang taong ito na binagkalooban ng Diyos ng talino at karunungan ay nahulog pa rin sa kasalanan. At hanggang sa ang lahat ng mga anak ni David o lahat ng hari o lahat ng nasa lahi ni David na naging hari, lahat sila ay nakitaan ng kasalanan at puna ng pinsala o ng kabaluktutan. Pero kapag ka ang hari ng Huda, kapag ka ang hari sa lahi ni David ay nagmamahal sa Diyos at namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, may kapayapaan sila. Ngunit kapag ang sumunod na hari ay tumalikod sa kalooban ng Diyos, mayroon silang parusa. At ganito lagi ang makikita natin sa Old Testament. Nais mong ikaw ay magkaroon ng katahimikan sa iyong buhay? Nais mong maging maunlad ang iyong buhay sa Kanaan? Matuto ka sumunod sa utos ng Diyos. Pero kapag ka ikaw ay lilihis at tatalikod sa utos ng Diyos, humanda ka sa hirap, parusa, at pagsubok na mangyayari.
dahil itong aklat na ito, Psalm 118, ay nasa tinatawag nating the fifth division of the book of Psalms. Ang ibig kong sabihin, ang maaring tanggap na mga Bible scholars sa puntong ito ay ang panahon na ang mga Israelita ay naibalik ng muli sa Jerusalem. After 70 years na sila ay exiled, after 70 years na sila ay naging captive sa Babylon. At marahil, ito ay makita natin na panahon na kung saan ay itinatayong muli ang templo. Yung pinagmamalaki nilang templo na ginawa na nasa ilalim ng paghahari ni Solomon na napakaganda, ito'y nawasak. At ninakawan at nilooban at ninakaw ang lahat ng mamahalin na mga gamit at nadinala ito sa Babylonia. Ngayon, ito'y winasak. At kay Cyprus, pinalaya ni Cyprus ang mga Israelita, ang mga Hudyo, pinabalik sa Jerusalem, pati ang lahat ng mga sinamsamat ninakaw ni Nebuchadnezzar ay isinamat binalik sa Jerusalem. Ngayon, ay kanilang sinisimulan na itayong muli ang kanilang templo sa mga Hudyo. Importante ang templo. Dahil sa templo nananahan ang Diyos. Kaya't nung kanilang sinisimulan ang templong ito, ay naroon ang kanilang festive mood at kagalakan. Pero tingnan ninyong muli ang aking sinasabi sa verse 5, tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa, sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwang na dako. Kaya merong anguish tayong makikita. Tingnan niyo yung progression ng pagpapahayag ng Psalm 118. From anguish to worship at God's altar. Sa verse 27 ay ating mababasa, ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Pagkatapos, talian ninyo ang hain ng mga panali sa mga sungay ng dambana. Ito ay Old Testament form of sacrificial worship to the Lord na maghahandog tayo ng may kagalakan at papuri sa Diyos. Pero kanina sa verse 5 ay mayroon silang pagkabalisa. Nung si Jeremiah ay nagbibigay ng prophecy sa mga Hudyo na bihag sa Babylonia, ang pagsasalarawan ng Jerusalem ay no man's land. Wasak ang pader, wasak ang templo, at it is a waste. Ito ang sabi ni Jeremiah. Basahin ko sa inyo sa English Bible, at ito ay nasa Jeremiah chapter 33 verses 10 to 11. Jeremiah 33, 10 to 11, thus says the Lord, in this place of which you say, it is a waste without man or beast, in the cities of Judah and the streets of Jerusalem that are desolate without man or inhabitant or beast, there shall be heard again. Ito ang sabi ni Jeremiah. Ngayon, isipin nyo, ito ay parang imposibleng mangyari dahil ang mga Hudyo ay nasa malayong dayuhang bansa at bihag, at ngayon nagbibigay ng prophecy si Jeremiah at sinasabi niyang, there shall be heard again the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the voices of those who sing as they bring thank offerings to the Lord, to the house of the Lord. Give thanks to the Lord of hosts, for the Lord is good, for His steadfast love endures forever. For I will restore the fortunes of the land as at first, says the Lord. Ngayon, ipinapahayag na ni Jeremiah na tila imposible ito na mangyari. At ngayon, ito yung nangyayari. Dahil sila ay nasa Jerusalem ng muli at ngayon ay kanilang itinatayo ang pundasyon
ng templo. Bakit ko sinabing ito ay kanilang itinatayo ang pundasyon ng templo? Sapagkat pag tinignan natin sa verse 22, ay naroon sa Psalm 118, ang batong itinakwil na mga nagtayo ay naging panulok na bato. At mayroong tayong ipinapakita na sa panahon ni Ezra ay nagsisimulang itayo ang pundasyon ng templo. Again, I would read sa English Bible ng Ezra chapter 3 again sa verses 10 to 11. And when the builders laid the foundation of the temple of the Lord, the priests in their vestures came forward with trumpets, and the Levites, the son of Asaph, with cymbals, to praise the Lord according to the directions of David, king of Israel. And they sung responsively, praising and giving thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever toward Israel. And all the people shouted with a great shout when they praised the Lord, because the foundation of the house of the Lord was laid. Kaya, kung ikakabit natin, ano ang konteksto ng Psalm 118? It is a festive mood, it is a festive celebration. Bakit pa sila nagdiriwang? Kasi sila ay naibalik muli sa Jerusalem, pero maliban doon, ano pa ang nangyayari? Tinatayo nila muli ang nawasak na templo. At marami tayong mababasa ng iba pang mga pangyayari na nailagay dito na His love endures forever. Ito yung paulit-ulit na nating makikita. At ito rin ay nangyarit ipinahayag nung ang mga Israelita ay lumabas sa Egypt at nung sila ay tumawid sa Red Sea, ay naroon din ang kanilang pagpapahayag na ang pag-ibig ng Diyos. Maaring masabi natin sa Exodus chapter 15 ay narito ang victory song sa leadership ni Moses nang sila'y pinalaya ng Diyos sa Paraon at sila ay nakatawid sa Red Sea. At ang kanilang sinasabi, ang Panginoon ang aking kalakasan, the Lord is my strength and my song. He has become my salvation. At ito ang maaring masabi natin na mga pangyayari sa matandang tipan. Exodus 15, nung tumawid sila sa Red Sea at hindi sila nagapi ng mga Egyptian soldiers, meron pa tayong makikita sa 2 Chronicles chapter 20. Ano ito? Ito yung si Jehoshaphat ang hari ng Huda at pagkatapos ay nagbalak ang mga karatig bansa na pagtutulungan silang lusubin at ang sinabi ni Jehoshaphat, tayo'y mag-ayuno at tayo'y manalangin. Dahil ang aatake sa Jerusalem ay napakarami at nung tinignan ni Jehoshaphat ang kanyang mga pinagaharian, ang nakita niya mga bata, mga nanay, mga matatanda at ang kanyang mga kawal ay hindi handa makipaglaban dito sa gustong manakop sa kanila. Anong ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos ay ito. Ang sabi ng Diyos kay Jehoshaphat, humanda kayo at harapin niyo ang inyong kaaway. Ngunit ang ginawa ng Diyos ay pinag-away-away ang mga mananakop sa Huda at kinabukasan ay nakita nilang napakarami ang mga patay dahil itong magkakampi. Minsan naisip ba ninyo, tayo ay mayroon ng kasunduan na tayo ay magkaisa, wasakin natin si Jehoshaphat, wasakin natin ang Jerusalem, and then all of a sudden, sila mismo nag-away-away at sila ang nag-ubusan sa bawat isa. Anong ginawa ni Jehoshaphat? Kaya dito kay Jehoshaphat, ang sinasabi niya, the battle is the Lord. Ang pakikipagdigmay sa Diyos. Ngayon, ano ang gusto kong makita natin sa Psalm 118? Ganito na hubog ang bayang Israel ng kanilang ipinapahayag sa Psalm 118, ikaw ang aking Diyos. At ako'y magpapasalamat sa iyo. Ikaw ay aking Diyos. Ikaw ay pupurihin ko. O, magpasalamat kayo sa Panginoon. Sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Mapapansin natin na kung minsan,
doon lang natin marirealize ang pagmamahal ng Diyos sa kanyang iglesia sa dami ng problema na kanyang pinagdaanan. O kayo, kung kayo ay mga Kristiyano, ayaw ba ninyo ng problema? Well, sino may gusto ng problema? Alam niyo, ang totoo, nung sinabi rito sa talatang ito, anong magagawa ng tao sa akin? Alam niyo, sagot doon? Maraming magagawa ang tao sa akin. Kaya akong tapunan ng kasinungalingan, kaya akong sirain ng tao sa aking karangalan, kaya akong patayin ng kapwa-tao. Kaya, kung minsan nakakala natin kapag tayo Kristiyano, hindi na tayo tatablan, o kaya hindi na tayo dadatnan ng problema. Ganon ba ang pagkaintindi natin? Alam mo, ganon ang turo ng mga charismatic churches. Pag dumarating ang problema, diba? Yung winawaksi mo, alam mo yung ginagamit mo yung pangalan ng Panginoon para bang... Pero tingnan natin ang kasaysayan ng Israelita sa matandang tipan. Totoo na sila ay dumaan ng maraming hardships is because of disobedience, pero kahit na sila ay nasa panahon ng katahimikan, ay naroon pa rin ang pagsubok. Ang makikita natin dito sa awit 118, na ang Israelita ay nasa verge of disaster, at sila ay patungo na sa pagkawasak. Pinarusahan akong mabuti sa verse 18 ng Panginoon, ngunit hindi niya ako binigay sa kamatayan. Okay, imagine this verse 18. Ang ibig sabihin ay, ikaw ay nasa dulo na, at kulang na lang, ang huli na lang ay kamatayan. Ikaw ay tinakwil. But the Lord has rescued them. Kaya nga sinasabing siya ang aking naging kaligtasan sa verse 14. Ang Panginoon ay aking awit at kalakasan at siya ay naging aking kaligtasan. Kung titignan natin face value ang karanasan ng mga Israelita, ay masasabi natin doon sa kalagitnaan na tila wala na silang pag-asa. Nakita nilang sila'y mahina. And that was the time na ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kalakasan. At dito natuto ang mga Israelita at itong kanilang inaawit, ang Diyos, ang aking kalakasan. Ilan sa atin, hanggang sa ngayon, ay pinipilit natin na tayo ang mas marunong kaysa sa Diyos sa buhay natin. Ang sinasabi natin ay, ako ang gagawa nito. Ito ang dapat sa akin. Ito ang pinagtrabahuan ko. Ito ang gusto kong mangyari. Hindi nagbago ito sa bagong tipan. Sa matandang tipan, ang tendency kapag masyado tayong magaling ay yung atin ng sariling lakas ang ating binibigyan ng importansya. At itong Israelita, nung si David ang kanilang hari, nung si Solomon ang kanilang hari, yumaman sila, sila'y naging napakalakas pagdating sa mga military exploits and defense. At tingnan nyo ang nangyari. At doon lamang nila nare-realize ang pag-ibig ng Diyos sa kanila sa panahon na sila ay nasa bingit ng kamatayan. O, ito na lang halimbawa. Kailan tayo nanalangin ng mataimtim sa Diyos at tumatawag sa Diyos na tulungan mo ako, Panginoon, sa panahon ng walang-wala na tayo?
Kapag ka mataba ang ating bulsa, mataba ang kasayahan sa atin, parang wala tayong problema. Ganun ba tayo katindi at kainit manalangin sa Diyos? Ito ang mga tanong sa atin. Kapag ka sa panahon ng umuulan, ang pagpapala, kapayapaan, kasiyahan, tagumpay, meron ba tayong panahon na manalangin na mataimtim at tumawag sa Diyos? Kaya ba nating sabihin, ang pag-ibig mo, Diyos, ay talagang hindi nagmamaliw? Kailan masarap ipahayag ang mga katagang ito sa ating panalangin? Alam niyo kung kailan? Sa bingit ng kamatayan at tayo'y niligtas ng Diyos. So it was in the midst of these seemingly hopeless situations that Israel learned that their weakness was the Lord's strength. At ito ang paulit-ulit na dahilan kung bakit paulit-ulit nilang sinasabi, ang pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Dahil ang tipan ng Diyos kay Abraham ay hindi magmamaliw. Maraming pinarusahan ng Diyos ng mga Israelita dahil sa kanilang pagtalikod sa utos ng Diyos. Hindi lamang kay Abraham, pati sa leadership ni Moses, ang daming mga nangamatay na mga Israelita. Pero nakarating pa rin ang lahi ni Abraham sa Kanaan. Bakit? Dahil mabuti ang mga Israelita? Hindi. Hindi dahil mabuti ang mga Israelita. Bakit sila nakarating sa Kanaan? Dahil tapat ang pag-ibig. At nananatili ito magpakailanman. Ang tapat na pag-ibig ng Diyos ang siyang ating pag-asa. Ito ang batong tinakwil sa panahon ng mga Israelita. Sila yung batong tinakwil. Sila yung batong hindi importante. Dahil sila yung maliit. At ngayon, kung galing sila sa Babylon for 70 years na bihag, wala na silang pagmamalaki. Ito ay mga baliwala ng mga tao. Hindi na yan pinapansin. Ngunit sila ang naging panulok. Ito ang ginamit ni Jesus sa bagong tipan. Ito ang pinahayag ni Jesus sa harapan ng mga religious leaders. Kayo ay natitisod. Tinakwil niyo ang bato. Pero ito ang chief cornerstone. Ito sinabi ni Apostol Pedro. Binaliwala ito ng mga tao. Pero ang batong ito ang siyang panulukang bato. Sa Psalm 118, ang tinutukoy nito ay ang bayang Israel. Totoong sila ay konti. Totoong sila ay wala na yung pagmamalaki. Pero sa lahi nila, manggagaling ang maging pagpapala ng buong mundo. At itong sinabi ng Panginoong Hesus patungkol sa kanyang pagiging panulok na bato. Dito ay kanya lang inilalagay ang kanyang sarili sa lugar ng Israel sa matandang tipan.
si Jesus na nire-reject ng mga builders. Nung ginamit ito ni Jesus at kinote ni Jesus ito sa New Testament, alam ng mga Pariseo at mga religious leaders na ang tinutukoy ni Jesus ay sila. Basahin niya sa Mark chapter 12, verses 10 to 11. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus sa kanila. Sa bahay naman, Mark chapter 12, hindi pa ba ninyo nababasa ang kasulatang ito, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ng gusali ay siyang naging batong panulukan? Ito'y gawa ng Panginoon at ito'y kagila-gilalas sa ating mga mata. Ng kanilang mahalata na sinabi niya ang talinhagang ito laban sa kanila, pinagsikapan nilang hulihin siya, ngunit sila'y natakot sa maraming tao at siya'y iniwan nila at sila'y umalis. Marahil lang gusto kong makita natin sa awit 118 ay ang steadfast love of the Lord. Kung masasariwa pa ninyo kung anong ibig sabihin ng steadfast love of the Lord, kasi kung minsan steadfast parang immovable, walang motion. Pero ang isang paliwanag ng steadfast love ay kung bakit ba tinawag na unfailing love. Steadfast love, unfailing love. Ba't pa tinawag na Diyos na hindi nagmamaliw? Dahil walang sino man ang pipigil sa pag-ibig ng Diyos. Kahit sa tingin natin ay wala ng pag-asa, the steadfast of the Lord will prevail. The steadfast love of God will not fail. At kanino ito makikita? Sino ang makakaranas ng pag-ibig ng Diyos na ito na hindi magmamaliw? Ipinakita ito sa pisikal na mga pangyayari sa matandang tipan sa bayan ng Israel. Pakinggan ninyo ito. Ang Old Testament ay pagpapahayag ng Diyos sa pinili niyang pisikal na mga tao. Kaya nga sinasabi natin, the national Israel ay para bang isang palabas. Parang isang pagpapahayag at pelikula ng Diyos sa atin. Ito ang entabladong ipinakikita ng Diyos na ang kanyang piniling bayan, kahit na sila ay pasaway, hahatulan ng mga pasaway, ngunit ang kanyang pangako, ang kanyang tipan ay mangyayari. Kaya siguro, sabi nung dati kong pastor, na nasa Panginoon na, ang pinakamatigas na ulo, sabi niya, na nakita ko sa balat ng lupa, ay ang mga Hudyo. Pangalawa lang daw ang Pinoy. Pero, kahit na gano'ng katigas ang ulo mo, kapatid, kung ikaw ay anak ng Diyos, uulitin ko, kahit gano'ng katigas ang ulo mo, kapatid, hindi yan mananaig sa pag-ibig ng Diyos. Yung isang araw, yung kagandahan ng social media, kahit na mga shortcuts ba ang tawag doon, pag pinanood mo, ay nakaka-bless. 3 minutes, shortcut video. Ang isa sa paborito kong theologian ay si D.A. Carson.
Nung nakita ko yung mukha niya, klinik ko at pinakinggan ko. Walang tapon kay D.A. Carson, ako'y na-bless. At siya'y nagbigay ng kwento na ganito. 2 Hudyo, 2 Israelita, na nasa Egypt. At binigay na ang huling utos na sila'y makakalaya na, pero meron silang gagawin. Ang gagawin nila ay ipagdiriwang nila ang Passover. Kakatay sila ng tupa at kakainin ito sa loob ng bahay at yung dugo ng tupa ay papahid sa 2 poste at doon sa ibabaw ng kanilang dingding o pintuan. At pagkatapos ay makikita nila ang huling pagkilos ng Diyos. At ito ang kwento ni D.A. Carson. 2 Hudyo, nagkwekwentuhan, hindi ka ba kinikilabutan sa mangyayari? Na itong huling pagkakataong ito ay merong napakaraming mamamatay. Na ang mga panganay ay mamamatay. At ang maliligtas lamang ay kung ikaw ay magpapahid ng dugo ng tupa sa iyong pintuan. Ito ang kwento ni D.A. Carson. Yung isang Hudyo, ba't ako matatakot? Ay kung sinabi ng Diyos, ay okay lang yan. Ngunit yung isa ay nagsabing, ako'y nervyos na nervyos. Parang hindi ko kakayanin na maranasan ang ganitong pangyayari ng paghahatol ng Diyos. At pagkatapos itong 2 Hudyo na ito ay kumain ng kanilang Passover meal. At nang dumaan ang angel of death, ito ang tanong. Sa palagay nyo, doon sa 2 Hudyo, sino ang nabuhay at sino ang namatay? Doon sa 2 Hudyo, yung isa ay siguradong sigurado at yung isa ay takot na takot at nag-aalinlangan. Sino ang nabuhay sa 2 Hudyo na yan? Alam niyo ang sagot? Pareho. Dahil hindi sa lakas mo at galing ng theology mo at galing at lakas ng iyong pananampalataya, kaya ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Ikaw ay kinahabagan ng Diyos dahil sa dugo ng tupa. Kuminsan tayo mga Kristiyano, hanggang sa ngayon ay namumuhay na ang paniniwala natin, kaya tayo nasa ilalim ng kaligtasan, kaya tayo nasa ilalim ng katiyakan ng kaligtasan ay dahil sa ating mga gawa. Uulitin ko. Itong kumisa nagiging dahilan kung bakit pati mag-asawa, pamilya ay nag-aaway, nagtuturuan. Makamundo ka kasi. Ikaw kasi ganito eh. Ikaw kasi ganito eh. Teka muna. Dapat ihinto natin. Pare-pareho ba tayong tinubos ng Diyos ng kanyang banal na dugo? Yun ang ma-establish sa atin. Tayo ba ay niligtas ng Panginoong Jesucristo? Si Jesus ba ay namatay sa atin? Hindi natin pinag-uusapan dito kung ikaw ay mas malakas ang pananampalataya o kung ikaw ay mahina. Are we saved by the blood of Christ? Binili ba tayo ni Jesus ng kanyang banal na dugo? And if we could establish that, kahit ikaw ay, sabi mo na kung ano ang iyong ibabato sa iyong mahal sa buhay, sa iyong mga anak, sa iyong mga kaibigan, sa ating mga kasama sa church. Pareho tayong minahal. Pare-pareho tayong ligtas. Dahil si Jesus ay namatay para sa atin. At kung ito ang magiging maliwanag sa atin, mga kapatid,
Ano man ang ating kalagayan, ay hindi mananaig ang Diablo sa atin. Dahil alam natin, ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay magtatagumpay. The steadfast love of the Lord will never fail. The steadfast love of the Lord endures. Paano natin tignan ang ating buhay ngayon? Pangalawa, ano ang ating patotoo sa buhay natin ngayon? Ngayon, hindi ko sinasabing ang patotoo natin ang nagiging sukatan ng kaligtasan, pero ngayon, kapag naintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng mga anak ng Diyos, alam niyo, magiging outcome ng ating buhay, punong-puno ng pasasalamat at pagpapala at sabihin, at kaya nating sabihin tulad ng Psalm 118, kayo, ikaw, ang aking Diyos. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat tapat ang inyong pag-ibig, sapagkat nananatili ang iyong pag-ibig sa akin kahit sa aking kahinaan. Kapag ako'y narinig yung nagkikwento na, ibig sabihin patapos na yung aking sermon. Kaya ito na ang kwento. Si Martin Luther, ang kanyang sinabi, itong Psalm 118 ang kanyang paboritong awit. It took him 60-page exposition of this chapter. At dinedicate niya ito sa kanyang benefactor. Ito ay kanyang dinedicate at sinasabi niya ito para kay Frederick Abbot of St. Giles or Giles of Nuremberg. Gusto kong i-quote sa inyo sa English para hindi ako makalimot. Ito ang sabi niya, and I'll quote, This is my own beloved psalm. Although the entire Psalter and all of the Holy Scripture are dear to me as my only comfort and source of life, I fell in love with this psalm specially. Therefore, I call it my own. When emperors and kings, the wise and the learned, and even saints could not aid me, this psalm proved a friend and helped me out of many troubles. As a result, it is dearer to me than all the wealth, honor, and power of the Pope, the Turk, and the Emperor. I would be most unwilling to trade this sum for all of it. Ang totoo, ang sinasabi ng mga kaaway ni Martin Luther, kaya hala naman matapang yan, ay dahil sa kanyang tagapagtanggol. At itong tagapagtanggol na ito ay si Frederick Abbot of St. Giles of Nuremberg. Yun ang protector, yun ang benefactor ni Martin Luther. At sinasabi ng kanyang mga kaaway, kapag wala na yan, si Martin Luther ay wala nang paninindigan yan yung kung ako ay inyong tatakutin. My thought is captive by the word of God. Ang aking kaisipan ay bihag ng salita ng Diyos para bang kahit anong sabihin niyo, ako'y nakapako sa salita ng Diyos. Sabi ng mga kalaban ni Martin Luther, kaya ka lang naman matapang dahil may protector ka. Namatay na si Frederick. Yung protector, yung benefactor ni Martin Luther. Ano nangyari? Hanggang ngayon, ang turo ni Martin Luther ay ating na-appreciate. Ito ang sinabi ni Martin Luther, kahit sino pa man. Binanggit ko na nga kanina, what man can do to me? Ang sabi ko, marami. At kung titignan natin ang mga naging martir,
mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Yan ang isang halimbawa na magagawa ng tao sa mga Kristiyano. Merong isang Huguenot pastor, isang martyr na ang pangalan ay Louis Rank, at ang taong si Roland Prothero, sa kanyang pag-aaral ay tinawag niya itong Psalm 118 na the Psalms in human life. Matuto tayo sa mga awit na ito at tignan natin ang naging bunga nito sa buhay ng mga tao. At itong Huguenot pastor na ito, ngayon pag nababasa natin ang Huguenot, samba natin, ano bang maalala natin sa kasaysayan? French War. At ang French War ay ang panahon na naglalaban ng Katoliko at ang Protestante. At ang French War ay ang panahon na kung ang kung ang emperor ay Katoliko, kauhawakang Protestante. At ang totoo ay napakaraming mga Protestanteng namatay ng French War. At ang mga Reform, ang mga Christians, ang mga tinawag ng mga Huguenot ay ito ang isang halimbawa, si Louis Rank. Siya ay nahuli and was condemned to die in Grenoble in 1745. Binigyan siya ng second chance. Binigyan siya and he was offered life, isang dahilan lang. Sabihin mo, tama ang Katoliko, mali ang iyong pananampalataya. Kung aaminin mo yan sa madla, hindi ka mahatulan ng kamatayan. Pero hindi inamin ito ni Louis Rank. At tulad ng awit 118, sa talatang 24, in verse 24, sinasabi, ito ang araw ng Panginoon. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumagawa, tayo'y magalak at matuwa. Alam ba ninyo, nang habang papunta at paakyat si Louis Rank sa scaffolding at para siya hatulan ng kamatayan, ito ang kanyang ipinapahayag. Ngunit ito ay sa wikang Pranses, na kanyang sinasabi, here now is the happy day for which we have been waiting. Sing praise to God who give us joy and pleasures unabating. Hindi siya tumalikod sa kanyang pananampalataya. At siya ay namatay bilang martir. And then a few weeks later, meron na namang isang Huguenot pastor na nahuli na si Jack Roger. 70 years old na siya. Matagal na siyang wanted. Pero siya ay nakakatakas. At nung siya ay natagpuan ng mga French soldier, siya ay tinanong, sino ka? Ang sabi niya, ako si Roger, matagal niyo nang pinaghahanap. I am he whom you have sought for 39 years. It is time you should find me. At ganun muli, ang offer sa kanya, sabihin mo lang, i-confess mo lang, tama ang Katoliko, mali kayong mga Protestante, at hindi ka mahatulan ng kamatayan. At kanyang inawit, o kanyang pinahayag, kung ano ang ipinapahayag ni Louis Rank. Here now is the happy day for which we have been waiting. Sing praise to God who gives us joy and pleasures unabating. Bakit ko ba kinikwento mga bagay na ito? Dahil, tatanungin ko kayong muli, what can man do to me? The answer is, a lot, napakarami. Men can oppress us. Men can slander us. Men can hurt us. Men can hate us. And even men can murder us. Pero tingnan ninyo ang punto
ng ipinapahayag ng Psalm 118. Tingnan nyo ang punto ng kasaysayan ng mga naging martir dahil sa kanilang pananampalataya. Ang pinapakita rito sa atin, although evil people can do very evil things, in the end, they cannot really harm us because our lives are preserved by God. Kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay ang ating kaligtasan na walang hanggan. Bakit ba tayo nabubuhay sa mundong ito na parang ang buhay natin ay panlupa lamang? At ang away natin at ang ating pamumuhay at tukso ay sumusunod sa panlupang kasiyahan. Bakit ganito tayo tumingin? At meron tayong mga mababasa sa kasaysayan na pagdating ng panahon na ang buhay nila ang nakataya, hindi kami tatalikod sa Panginoon. Si Spurgeon, sa kanyang sulat sa Book of Psalms, ang tanong sa kanya, why is it better to trust in God rather than man? Nagbigay siya ng 5 paliwanag. First, it is wiser. Because God can be trusted. Man cannot. Bigyan ko kayo halimbawa. Kayong mag-asawa, nagsumpaan kayo, di ba? Ano yung sumpaan nyo? Sa hirap at ginhawa, kalusugan, at karamdaman, sa yaman, tagumpay, at walang pera, kamatayan lamang ang makapaghihiwalay sa atin. Natatandaan ba ninyo yun? Nung kayo'y kinasal? Masakit pa ako pa nagkasal sa inyo. Di ba? Dahil ako nagsabi sa inyo noon, and you made a vow. At kung minsan sa simpleng awayan, ayoko na sa iyo. Iwanan na kita. Di ba? Kasi, sino sa tingin nyo ang taong hindi ka iiwanan hanggang sa huli? Sagot, asawa mo. Pero darating ang panahon, asawa mo ang pinakamahigpit na kaaway mo. Nakita niyo yung point ni Spurgeon? Why is it better to trust in God rather than man? Because it is wiser. God can be trusted. Man cannot. What is the second reason? It is morally better. God tells us to trust Him. Alam nyo, dahil ang puso ng tao, kahit ikaw na ang pinaka-masasabi natin committed church member ng isang lokal na iglesia, ang ating puso ay hindi pa rin perfect. Meron pa rin tayo mga hidden agendas dyan. Hinuhubog pa tayo ng Panginoon sa ating paglago sa mundong ito. Di ba? Tanungin niyo yung asawa ko. Ako, pastor niyo. Tanungin niyo yung asawa ko. Wala siya ngayon. Sa FB. Marami siyang mga frustration sa akin. At lalabas. Sabihin niya, yan ay selfish decision. Nawa makita natin, ang tao, trustworthy, but not forever. Miski na yung pinaka-best of best friend mo. Pagdating sa ang buhay na nila ang nakataya, laglagan na. The third reason, sabi ni Spurgeon, is because it is safer. The fourth reason, it is better in its effect upon ourselves. Natututo tayo, tumitibay tayo
sa ating pananampalataya, pati ang paghubog sa atin when we trust God. And the fifth reason is, it is better as far as its results are concerned. Alam niyo bakit? Because God honors. Because God honors our trust. At pagpapalain tayo ng Diyos. Ang Diyos lamang ang merong honor ng maaasahan na hindi magmamaliw, ang Diyos lamang. And so, brothers and sisters, paano tayo mamuhay ngayon sa mundong ito? Paano? Pera? Mga tagumpay na mga tao? Princess? Mga alam nating pag dito ako sumandal, ay okay na ang buhay ko sa mundong ito. Kaso yung direksyon ng sinasandalan mo is direksyong palihis sa kalooban at salita ng Diyos. At kuminsan kailangan nating dumaan sa mga tinatawag nating maling desisyon. At sa haba ng panahon, ay kaya nating sabihin, it is better to trust in the Lord than in princes and those in might, o yung sasabi nating, those that have the powers na kaya magpaikot ng mundo. I hope that we will be challenged by this chapter na sa haba ng buhay natin bilang mga Kristiyano, sa ating ups and downs bilang mga anak ng Diyos, magising tayo at makita natin na in this world, we'll have tribulations. Sa Old Testament, ang kaaway ng mga Israelita ay totoong tao. Under the New Covenant, ang kaaway natin ay di nakikita. Ang kaaway natin ay ang demonyo. Ang kaaway natin ay ang kanyang mga kampon. Akala natin kuminsan ay ang lahat ng nangyayari sa buhay natin at kung meron tayong kaaway, siyang kaaway natin. Dahil kung tayo ay anak ng Diyos, merong sa likod noon na puwersa at spirito na finofront lamang yun upang tayo ay ilayo at maranasan ang kagalakan at kapayapaan ng pagiging isang anak ng Diyos. Makita natin nawa ang takbo ng ating mga buhay. Matutunawa tayo kapag tayo ay tinuwid ng Diyos. Dinisiplina, ang term sa Old Testament, pinarusahan. Kuminsan ang disiplina ay hanggang sa bingit ng hininga mo na parang ikaw ay naroon na sa dulo at bigla kang tinulungan ng Diyos. Huwag na tayong tumulad pa sa napakaraming katigasan ng ulo at pagsuway ng mga Israelita sa ating buhay ngayon. Sinabi ni Pablo ito, yung mga nangyayari sa matandang tupan, sila ang mga example, sila ang halimbawa, sila ang paalala sa atin. Huwag tayong tumulad sa kanila. Makapananaig tayo dahil alam nyo, anong pinagkaiba? Ang mga Israelita ay hindi born again. Ulitin ko, ang mga Israelita ay hindi born again. Ang church, ang born again. Wala akong nabasa sa matandang tipan na kahit na Diyos ay nakipagtipan kay Abraham at sa kanyang lahi, na sila ay pinananahanan
ng Espiritu Santo sa kanilang mga puso. Kung meron man, please correct me. Ipakita nyo sa Bible kung merong sinabing binago ng Diyos ang puso ng mga Israelita. Ang mababasa natin ay propesiya sa matandang tipan na babaguhin ng Diyos ang puso, pero hindi ito sinabing ng panahon ng mga Israelita, kundi ang panahon na ito ay sa bagong tipan, under the new covenant. At kailan ba natin mababasa ang new and everlasting covenant? Nung ito ay itinaguyod ni Jesus nang kasama niya ang kanyang mga apostol, at nung hinati niya ang tinapay, at nung kanyang kinuha ang alak, at ang sabi niya, "This is the new and everlasting covenant." Hindi tayo magiging katulad ng Israelita. Sasabihin ko doon sa pastor na nasa langit na ngayon, palagkita kami, sangayon akong pangalawa lang ang Pinoy sa katigasan ng ulo. Pero dahil ang Pinoy na Kristiyano ay matututong sumunod sa Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, the steadfast love of the Lord will never fail. Salamat. At ang ating katiyakan ay hindi nakasalalay sa ating mga kamay. Ang ating pagpapatuloy hanggang wakas ay hindi nakasalalay sa ating talino't dunong ng ating teolohiya o ng ating doktrina. Salamat. At ang ating kasiguruhan at katiyakan ay hindi dahil nakasalalay sa ating commitment sa Panginoon. Ang ating katiyakan ay nakasalalay sa steadfast love ng Panginoon sa dugo ni Kristo na siyang nagligtas sa atin. Let's pray. Panginoon, kayo ang magbukas ng aming pong pangunawa. Na ang napakataas at kahanga-hanga na kaloob na matatanggap ng isang tao ay ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Dahil sa mga ligtas, ang inyong pag-ibig ay hindi magmamaliw. Kahit sa kasalukuyan, ay maaring makita ang katigasan at pasaway na pamumuhay ng inyong mga anak. Ngunit, sa ilalim ng bagong tipan, ay hindi nyo kami pababayaan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus, ang siyang naging kabayaran ng aming mga kasalanan. At kung bakit ito ay maibabaon namin ang tiyak na saligan, sapagkat kayo, Panginoong Jesus, is the same yesterday, today, and forever. Salamat sa pagpapahayag na ito at salamat ng aming pong pag-asa, ng aming katiyakan ay nakasalalay sa inyo at hindi sa amin. Sa ngalan ni Jesus. Amen.